Hello guys, nandito ako sa garden ko dito sa Pangasinan. Last few days ko na, itong weekend uwi na ako. Kaya pinapakita ko na itong garden. Kasi next time makikita ko ulit ito, end of this year na ulit. No? So, ayun yung bougainvillea, yung orchids, tsaka ito yung mga palm tree. Yan, no? Daming palm trees dito kasi kaya marami kasi ang dami kong tinanim na bagong lipat kami dito. So puro mga bougainvillea nasa paso, nasa pangalan nito nandito sa bakod. Dito tayo sa puno ng Chico. Ayan. Ang daming bulaklak pero paisa-isa pa lang ang bunga. Ayan o, may mga bunga. Maliliit lang ang puno. Maliliit lang itong bunga nito. Pero napakatamis. Native daw na Chico. Pero ang daming bulaklak. Ayan ang mga bulaklak niya. Yun yung mga bunga. Maliliit. Sa kabila, may isang malaking Chico din, pero malalaki ang bunga. Magkaiba, ito yung native, ito, ewan ko, hybrid siguro. Tapos, yan, hindi pa naman mulaklak yung mga bougainvillea sa paso. Bagong putol yata, bago kami dumating. May nahulog na naman na suha. Yung suha, hindi na nga namin sinusungkit eh. Nahuhulog na lang mag-isa. Tapos ito yung puno ng Chico. Ang dami bunga. Nung dumating kami dito, kukunti lang ang bunga. Ngayon, ang dami-dami. So, ayan, may nahulog na isang bunga. Minsan, isa, dalawa ang bunga ng... Ayan, ang dami niyang bunga. Hindi talaga naubos. Maski na araw-araw may nahuhulog. Di na nga namin sinusungkit eh. Hayaan na lang namin mahulog. No? Ayan, ang dami-dami bunga. Oh. Itinanim ko to 20 years ago, 22 years ago. Kasi itong bahay, 1990 tinayo. Natapos 20. Ayan o, daming bunga. So, ayan yung bahay. Ang daming puno dito ng prutas. Yung iba namatay na. Ang dami naming, ako lalo, ang dami naming tinanim na mga puno ng prutas. At pinakamalalaking puno dito dati, mangga. 7 mangga nakatanim dito. Tingnan nyo itong kalamansi. Ang daming bunga. Daming bulaklak, tsaka ang daming bunga. So, ayan na yung mga palmera. Naglabasan na. Kasi nung naputol na yung bougainvillea, nag-sprout na naman yung mga ang pangalan nito, bougainvillea. So, ganito na siya kalinis, ganito na siya kaliwanag. Nung nalinis na namin, nung pinatanggal na lahat ng lumang puno ng bougainvillea, ganito na kalaki. Ang laki pala ng garden. Nakita nyo? Ang laki-laki. Ayun, hanggang sa dulo. Ganyan siya kalaki. Ayan yung avocado. Ito yung avocado. Pinutol namin kasi natuyo yung ibabaw niya. So, yan na lang yung natitira sa puno. Sana mamulaklak tsaka mamunga. Ito, inabutan ko liliit nitong papaya. Ang dami nakatanim dyan. Tinanggalan namin. Tinira ko lang 4. Tapos, ayan yung puno ng saging. While we are here, ang na-harvest naming saging 2. 2 puno may bunga. Pero ngayon, siguro pag alis namin, tsaka mamumungay isa. Tsaka yan, puro malunggay. Hindi na namin maabot yung bunga ng malunggay. Ang dami-dami. Hindi ko na yan makakain kasi pauwi na kami. Tsaka hindi namin maabot, hindi namin masungkit. Itong kalamansi, isa to sa pinakamatandang kalamansi, siguro 15 years old na to. No? Ngayon, namumunga na naman ng marami kasi naarawan. Dahil lumiwanag dito eh. Dati,
Ang sukal-sukal dito gawa ng bonggabilya. Talagang hindi mo makikita yung bakod. Tingnan nyo yung bakod kung gaano liwanag ngayon. Ayan o. Ito nyo, hindi na nakakatakot pumunta rito. Dati natatakot ako pag pupunta ako dito. Kasi ang dilim-dilim, ang sukal-sukal. So, ito na yung lime. Ang lime marami talaga tumamunga. Marami akong iuwi. Pipitasin ko siguro bukas. Ito. Dami dyan sa loob. Dami. Ang problema lang sa lime, napakatinik. Ang tinik-tinik ng puno niya. Ito, papaya, guyabano, tsaka atis. Ayan, may atis. Tsaka yung saging. Ito yung mga lime, oh. Kita niyo yung mga bunga. Ayan, oh. Dami niyang bunga. Pinutulan na nga namin, eh. Kasi sumasayad. Ayan. So, avocado, lime, ito guava, walang bunga. Nakuhain ko na kasi. Yung isa, 2 ang bunga. Tapos ito yung puno ng santol. Palagay ko mabubuhay na ito kasi tumaba na yung puno. Ika-second year niya ngayon. Tapos itong kalamansi, tumaas na. Tingnan nyo. Yan yung mga pantry ko. Ayan o, puro pantry nakatanim dyan. At saka bonggabilya. Kaya lang, nung pinutol na yung mga bonggabilya, ayan na, naglitawan na yung mga palm tree. At saka ito yung anonas. Anonas para din siyang atis. No? Mas matamis. At saka ito yung kalamansi. Meron din ako langka, pero hindi pa gaanong lumalaki. Ayan, puno ng mangga. Hindi ko alam kung lalaki yan. Last year, ganyan na yung kalaki. Dapat lumaki na rin yan. So, ito na yung buong garden sa likod. Ganito nakaliwanag. Hindi ko alam kung magtatanim pa ako ng fruit-bearing trees. Siguro, pag bumalik ako ng June, pwede ako magtanim kasi rainy days. Pag hindi ako nakabalik ng June, October na, balik ko ulit. So, ito na yung garden. Ganito na ang itsura niya. No? Hindi na ako akyat sa taas kasi kadarating ko lang eh. Dami kong inayos. So, ito na yung bahay. Ito yung veranda. Diyan kami naka-standby. Actually, ang life namin nandito sa veranda. Nandito sa duyan. Diyan kami kumakain. Diyan kami nagkakaraoke. Diyan lahat ng activities. Diyan kami nagpa-party. Nagsasayawan. Nagkakainan. So, ito na yung buong garden. Ito na yung mga chiko. Ayan o. Ayan yung panggiprani. Mga bonggabilya. Ayan yung water house. Doon sa taas, pwede kang pumunta para magpahangin. Kagaya ngayon, pwede nang pumunta sa taas. Kasi, makikita nyo na yung sunrise, sunset. No? Pwede ko ring i-vlog na rin yung harapan. Punta tayo sa harap. Para minsanan na. Hindi ako gagawa ng extra ano ba yun? Extra video. Minsanan na ganito kahaba oh. Kita nyo ang layo. Ang layo ng harap sa likod. Bihira akong pumunta sa harap kasi mainit. Ngayon hapon na wala na yung araw. Pwede na pumunta. So may extra gate siya dito. Ayan oh. So paggabi nakasara yan. Kaya walang entrance sa likuran. So ito na tayo, nandito na tayo sa front yard garden. Nandito yung manggang pinipitas ko. Nandito rin yung bonggabilyang hindi ko pa rin napuputol. Gusto ko yung paputol, hindi ko na rin mapapaputol. So, ito yung mga bonggabilya sa matagal na yung mga yan. Kailangan na siguro palitan ng lupa at saka yung bonggabilya pwedeng isole. Lupa lang papalitan. At saka ito yung pinutol ko talaga. Ganyang kababa, ang baba-baba niya. Pinutol ko na siya talaga. Ngayon tingnan nyo kung gaano karaming bulaklak. Ang sikreto ng bonggabilya, kailangan putulin para mamulaklak. Kasi pag nagtalbos siya, yun ang magiging bulaklak niya. Kaya nakita nyo ang dami. Kailangan kalbuhin. Kailangan talagang putulin. So, ito na tayo nasa side, nasa harap. Ito na yung mga pinipitas kong, hindi pinipitas. Actually, binababa ko
Kasi nahuhulog siya sa ibabaw ng bougainvillea. Binababa ko siya sa puno ng palmera, yung mga natuyong dahon. Everyday yan, mayroon ka makukuha. So, yan ay routine naming trabaho dito sa garden. So, ito na yung garden ko. Ganito na itsura. No? Front yard garden ito. Nasa harap tayo ng bahay. Ito yung gate. Ito yung mga pinipitas kong mangga. Ayan, oh. May mga short videos ako na namimitas ako ng mangga. Yan yun. Kasi wala na mangga sa likuran. Ito na yung mga mangga sa harap ng bahay. At hindi ba namin tanim yan eh. Nasa kabilang bakod dyan eh. Pero wala may-ari kasi nasa pagitan ng right of way. Ayan, oh. Ang dami-dami niyang bunga pag nilapitan niyo. Hindi ko nakaabutan kasi pauwi na ako eh. Ayan siya. Yan yung mga pinipitas ko. Pag naglakihan yan, around March, marami ng bunga yan. Yan, puro bulaklak pa lang. Last year, nandito ako hanggang March eh. Kaya ang dami-dami niyang binunga. So, ito na yung front yard garden. Meron pa rin akong mga halaman dito. Ayan, oh. Meron pa akong travelers. Ayan, oh. Yun, ang taas-taas. Ang sukal-sukal na. Tingnan nyo, pag hindi siya naputol, itong bougainvillea, ang konti-konti lang ng bulaklak niya. Ayan, oh. Konti-konti, kaya kailangan talaga putulin. No? So, mag-e-end na ako. Hanggang dito na lang. Summer ngayon. Papasok nga summer, kaya ang init-init. No? Thank you so much. Pag nagustuhan nyo, mag-like, mag-subscribe kayo. At saka mag-comment na rin kayo para makilala ko kayo. Thank you so much. God bless. Bye-bye.